Maligayang pagbabalik po muli sa inyong lahat. Latest weather update po tayo ngayong hapon nga po ng Martes, January 9, 2024. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pa-like and subscribe naman po and pahit po ng notification bell para updated kayo kada may latest weather update po tayo. So ang hypnosis pa rin po natin ngayon galing po sa Pag-asa. Northeast monsoon po, no? Ang siyang nakakaapekto sa ilang bahagi pa rin po yan ng northern at central Luzon. Easterlies naman po, no? Ang nakakaapekto naman din sa ilang bahagi ng ating bansa. So kung titignan nyo, no, sa ating pinaka-live radar, very clear po at wala po tayong namataang bagyo or storm signal dito nga po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may binabantayan naman po tayo ng mga active LPA. As of now, malayo naman ito sa ating Philippine area, no? At wala ding direktang epekto sa bansang Pilipinas. Pero pumapalo po yung hangin nito, nasa 30 to 35 kilometers per hour. Dalawa po yan, no? Pinapangambahan po natin, pag lumakas ito, yung extension po ng kanilang lakas ay posible pong magkaroon ng mahinang epekto lamang sa ating Philippine Area of Responsibility at sa bansang Pilipinas. So patuloy po natin i-monitor yan within 24 to 48 hours, no, hanggang sa mawala po. Dahil diyan nga po nagsisimula yung mga bagyo kapag may mga active LPA, minsan dumediretso yan sa ating bansa. So tuloy-tuloy po tayo ngayon, no, sa area po ng Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Southern Leyte. Ang lagay po ng panahon ngayong hapon dyan hanggang sa gabi, maulap din na panahon ng mga isolated rainfall shower po at thunderstorm. Mag-ingat pa rin po kayo sa banta po ng pagbabaha, especially po yung mga landslide prone area at posible kasi magkaroon ng malakas na pag-uulan po sa mga lugar na yan, dala po ng easterlies. Sa pagkakataong ito, sa area naman po ng Cagayan Valley at Aurora, ang lagay po ng panahon dyan ngayong hapon, maulap din po na may mga light rains or mahinang pag-uulan lang po nga mararanasan dyan, no? Cagayan Valley at Aurora po yan at dala po yan ng northeast monsoon. Wala naman po masyadong epekto yan pero mag-ingat pa rin tayo. Ugaliin po magdala ng payong jacket, kapote, panlaban nga po in case magkaroon ng malakas na pag-uulan. So sa Ilocos Region tayo, Cordillera Administrative Region at ilang bahagi po ng Central Luzon, maulap din na panahon na may mga isolated light rains po, mahina lamang yun, dala po ng northeast monsoon pa rin. Ugaliin pa rin magdala ng payong jacket at kapote para nga po panlaban sa pag-ulan. Dito naman tayo sa area ng Metro Manila at ilang bahagi po ng bansa. Ang lagay po ng panahon dyan, maulap din, no? Na may mga mahihinang pag-ulan po pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Babantayan natin yan within 2 to 4 hours, no? Kung may mga lakad kayo at kung aalis po kayo ng inyong bahay, ugaliin magdala ng payong jacket at kapote. Linisin na yung mga ester at mga kanal dyan sa mababang area po sa Metro Manila, sa may bandang Luzon. Dyan po kasi minsan magdadalas nagkakaroon ng biglaang magbabaha kapag mayroong biglaang pag-uulan. Mag-ingat din po yung bandang Silangang Mindanao, no? Dyan po nagkakaroon minsan ng mga bagyo, dyan dumadaan madalas, no? Itong mga nakaraang taon lang, dyan po talaga dumedirekta. So yung matataas na lugar po dyan, mag-ingat po kayo sa banta po ng landslide. Kapag meron po tayong hypnosis na mga active LPA, yung mga bagyo, mag-ingat po kayong mabuti. Tulad po na ang sinasabi, know the weather po before you go, para handa po kayo lagi at iwas din po sa pagkakasakit. So ngayon wala naman tayong sama ng panahon, pero it doesn't mean na hindi tayo maghahanda. Ngayon ang tamang panahon para tayo maghanda kung sakaling may dumating na mga bagyo o mga storm signals sa ating bansa. And please guys, ako'y nakikiusap, please don't forget naman po to like and subscribe para ma-update ko kayo sa ating daily weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po.